Magandang araw, Malacanang Press Corps. Magandang pamasko mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na maiparamdam ang tunay na diwa ng Pasko, isang pamaskong handog para sa mga manggagawa ang isinagawa ng Clark Development Corporation o CDC kaninang umaga sa Pampanga, kung saan bida ang Kadiwa ng Pangulo program. Dumalo sa nasabing okasyon si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Department of Labor and Development Central Luzon Director Geraldine Panlilio. Katuwang ng CDC ang DA at ang DOLE sa nasabing kaganapan. Sa parehong pagtitipon, formal na isinagawa ang turnover ng Tissue Culture Laboratory sa DA at ang paglunsad ng Kadiwa ng Pangulo sa Clark. Layunin ng Kadiwa ng Pangulo sa Clark na maipaabot sa mga manggagawa ang abot-kayang bilihin at suportahan ang mga lokal na produkto ng magsasaka doon. Kasabay nito, namahagi rin ang pamahalaan ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Isinama na rin dito ang minimum wage earners bilang beneficiaries ng Kadiwa ng Pangulo sa Clark. Mula kay Pangulong Marcos Jr., maligayang Pasko po sa lahat ng mga manggagawa at sa lahat ng Pilipino. Karapatan ng mga mamamayan sa malayang pamamahayag at payapang pagtitipon, patuloy na iginagalang ng pamahalaan. Sa gitna ng malawakang kilos protesta na ginanap kahapon upang isulong ang accountability sa bansa, malugod na tinanggap ng Malacanang ang maayos at payapang pagkilos ng sambayanan. Buhat na rin ito sa masusing paghahanda at pagmonitor ng mga otoridad sa kaayusan at kaligtasan sa mga lugar kung saan idinaos ang mga rally. Naging vigilant ang kapulisan sa pagsisiguro sa kaligtasan ng mga taong lumahok sa mga pagkilos upang siguruhin na malaya at payapang makapagpahayag ng saloobin ang ating mga kababayan. Ito'y kabilang sa paniniwala ng pamahalaan sa tunay na diwa ng paggalang sa freedom of speech sa bansa. Sa kabilang dako ay pinanindigan din ng palasyo na nakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panawagang panagutin ang mga may sala sa mga iniimbestigahang irregularidad sa loob ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, nakafocus ang Pangulo sa patuloy na pag-iimbestiga sa mga personalidad na dawit sa flood control issue at buong loob na gagawin ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot at maibalik ang mga kinurakot na pondo mula sa taumbayan. Lahat ay pananagutin, lahat ay sisingilin. Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos Jr. na mapanagot sa batas ang mga sangkot sa pamamagitan ng masusing paghahanda ng mga ebidensya at pagsasampa ng mga solidong kaso. Para sa mga kababayan nating sumisigaw ng hustisya laban sa korupsyon, hindi kayo bibiguin ng Pangulo. Ngayong araw ay makakasama natin si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at PIO Police Brigadier General Randolph Tuanyo para bigyan tayo ng ulat tungkol sa safety and security preparations ng pamahalaan para sa accountability rally na ginanap kahapon. Magandang araw po, Secretary John Vic. Magandang hapon, Secretary Claire. Magandang hapon sa lahat ng press corps.
Diretso na ba tayo sa question and answer or statement? Masaya ko pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napakapayapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 sa buong Metro Manila ang nagprotesta. Sa People Power Monument po ay at its peak mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000, 800 to 1,000. At its peak sa Mendiola on the first wave ay 2,000 and second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Pero gusto ko rin po parating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. At yung security preparations ng PNP po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Questions po? First question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, good afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction with regard to the public's seeming dissatisfaction with regard to your service and presence there? Well, you have to distinguish between what you said between the public and the people there. You're talking about the public, you're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is as bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa sa akin doon, pinagmumura ako, halos nung pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Okay. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Sir, on a slightly different topic, can we get an update with regard to the whereabouts of Zaldico as well as Porac Mayor? Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Interior kami, so it's only within the Philippines. So pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po. Next question, Eden Santos, Net25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Zaldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis? Pag-aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Okay. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome. Luneta Grandstand po. Any questions po kaugnay ng kilos protesta na nangyari po kahapon? Meron po bang katanungan? Christian Yusores, DZMM. Yes, sir.
Sir, yung ilan po sa mga organizers ng protests kahapon, admittedly, hindi rin sila ganun kasatisfied sa numero ng mga umattend. Although para sa kanila, successful yon, pero they are open na pag-aralan na mag-conduct ulit ng panibago pang trillion peso march or mga anti-corruption protest. How is the PNP preparing for that kung sakali po na maulit-ulit yung mga ganun kalaking protests? Thank you. Yung security posture na isinagawa ng Philippine National Police kahapon, ito po ay base doon sa template na isinagawa ng security preparations noong September 21 at yung religious rally. Ang security posture po na sinagawa natin, nakita natin, nagsagawa po tayo ng 17,000 plus. Well, ang ultimate goal naman po natin ay magkaroon tayo ng mapayapa, tahimik na pagsasagawa. Marahil ito po ay muling i-adapt yung pong format na ginawa po natin kahapon sa mga darating na kilos protesta. Ang importante po, naging tahimik at payapa yung pong pagsasagawa ng kilos protesta ng ating pong mga kababayan. Maraming salamat po. Any questions po? Ann Soberano, Bombo Radio po. Sir, follow-up ko lang. Yung nahuling nagpanggap po na media, may nakasuot na mga Kevlar. Ano ang update dun, sir? Apo, nais lang po nating linawin na hindi po sila nahuli. Sila po ay inimbitahan doon sa police station sa May Ermita. Ito po ay kaugnay ng umiiral na city ordinance na pagsusot po ng balaklava during rally po. Makaraan na magpakita sila ng mga kardapang mga kanilang mga identification cards, sila po ay kaagad na rin po na pinakawalan po o nirelease na rin po sila kaagad. Bakit daw po sila nakasuot ng ganun, sir? Accordingly, ang sa report po nila, sinasabi po nila ito ay kanilang protection dahil po doon sa nakita nila na experience ng September 21 rally, di umano ito ay protection nila sa kanila pong sarili na upang sila hindi po masaktan. Legitimate media din po ba sila? Sila po ay practitioning ng journalism po. Saan po, sir? Sila po ay nakabase sa Cavite po. Okay. So, hindi po sila based dito sa Metro Manila? Hindi po, tama po kayo. Thank you, sir. Any more questions po? Ay, wala na po. Yusek. Thank you, sir. Maraming salamat kay Secretary John Vic and kay General Tuanyo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Thank you po. At handa na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. First question po, Marie Somaling, GMA News. Good afternoon, Yusek. Ma'am, you mentioned a while ago that the president is one with the nation in their calls to make the liable answerable to or to be held accountable for their for the issues on flood control and budget insertion. But one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the special coverage of GMA. Is the president willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Ma'am, just a follow-up. There were also calls for the president to sign as urgent the anti-dynasty bill. Pwede po ba kaming humingi ng reaction lang dito? Pag-aaralan po ng Pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na yan. At tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last. Reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the vice president to be tried for the issue on intelligence funds. Again. Kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, Pangulong Bongbong panagutin, VP Sara litisin. So,
Meron din po kay VP Sara. So, yung may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po ito sa mga nag-iimbestiga, sa maaaring mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, dapat kumilos na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanumalyang, let's say, mga corruption. Hindi lang pang flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may ebidensya, dapat pong panagutin ang dapat na managot. Thank you. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable, not just from the camp of the Dutertes, but from progressive groups as well, there are sentiments that the president is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest? Ito ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment nyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamin na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. For our last question, Eden Santos, Net25.
Good afternoon po, Yusek. Doon po sa pag-ban ng e-bikes and e-trikes, although nagbigay na po ng order ang Pangulo sa LTO na ipagpaliban po ito dahil dapat ngayong araw, December 1, ang simula po nung huli nung mga magpa-apply sa mga major roads. Ano po. Aside po from yung pagpapa-defer muna pansamantala, may iba pa po bang order ang Pangulo sa LTO since para pong bumabangga yata yung memorandum ng ahensya doon sa batas po sa mga e-vehicles? Kailangan po bang pahirapan yung ating mga kababayang mahihirap na gumagamit po nitong mga e-trikes and e-bikes dahil mas mura at nakakatulong din po sa kalikasan? Hindi po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Pero yung pong Republic Act, yung EVIDA law na sinasabi, Yusek, hindi po kaya yun kaya bang i-override nung memorandum ng ahensya? National highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Hindi naman po sa mga secondary roads. Sana po maintindihan po kung bakit merong ganitong klaseng polisiya. Ito po, again, ay para sa safety ng ating mga kababayan. Okay? Follow-up question na po sa Mel Medinilla. Ma'am, balik lang po ako dun sa investigation na na-mention kanina. Na-mention nyo rin po dati na parang may hindi pa sure kung magkakaroon ng internal investigation regarding dun sa 100 billion na allegation. Tapos yun po yung nag-result ng pag-alis ni Executive Secretary Bersamin at saka ni DBM Secretary Pangandaman. Itatanong ko lang po kung may update kung nagkaroon na po ba ng internal probe dun. And kung sakaling magkaroon na po ng result, is the President willing to give another position to Executive Secretary Bersamin and DBM Secretary Pangandaman? Sa kasalukuyan ay wala po tayong update patungkol po dyan, pero ang nadinig po natin mismo kaya former Executive Secretary Bersamin, kung meron man na ebidensya sa kanya, isampa na lang po ang kaso. Yun naman po ang kanyang hamon. Okay po? Salamat. That's the last question, Yusek. At bago tayo magtapos, mga bagong graduate ng Philippine Army, Navy at Air Force, binigyang pugay ni Pangulong Marcos Jr. Malugod na binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force sa katatapos lang na joint graduation ceremony kanina sa Philippine Air Force Gymnasium sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking karangalan at pagsubok ang naghihintay sa mga bagong graduate buhat ng responsibilidad na nakapatong sa kanilang mga balikat. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng Philippine Army Class Bumanawag, Philippine Navy Class Sagmaraya at Philippine Air Force Class Kahimdalian na panatalihin ang masidhi at tapat na paninilbihan sa sambayanan. Madiin naman na ang naging panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga bagong graduate. Patuloy na itaguyod ang ating karapatan sa West Philippine Sea at patatagin ang ating soberenya sa gitna ng mga kasalukuyang hamon. Hinikayat rin ng Pangulo ang mga bagong full-fledged officers na maging mabuting ehemplo ng kagitingan at katapangan sa lahat ng oras, sa panahon man ng kapayapaan o matinding pangangailangan ng taumbayan. Bilang tagubilin, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na piliin lagi ang tama, piliin lagi ang bayan, at piliin lagi ang katapatan at kapayapaan. Congratulations to the graduates of the Philippine Army Class Bumanawag, the Philippine Navy Class Sagmaraya, and the Philippine Air Force Class Kahimdalian on this very well-deserved achievement. Today marks a new chapter in your lives as officers of the Armed Forces of the Philippines.
After months of training, discipline, and sacrifice, you now assume the responsibility of defending our country and serving our people. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Tandaan ninyo na ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino na umaasang ligtas, payapa at maunlad ang ating bansa. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas.